kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Makinistang pobre, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, so magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ito na mga kalyabe, ano? Ito na. So tapos na ang pag-andar nito. Ayan. So no, sir, wala na po yung knocking. Wala na po siyang knocking. Ayan. Yung ETS ninyo, hindi na po nag-i-error dito. Ayan, hindi na po nag-i-error yung ETS. Ayan. Ayan, at may napapansin lang po ako dito, mga kalyabe. Umaangat yung harap niya kapag lumiliko, no? Testing ko lang. Ayan. So dapat hindi ito malikot. So may sisilipin tayo sa pangilalim nito. Ayan. May sisilipin tayo sa pangilalim nito. Diyan, dito ka, pipihitin mo na yung manibela. Tingnan mo, umaangat yung harap. Tingnan mo. Tingnan mo, pag pinipihit ko, gumagalaw, di ba? Dapat wala yan. Dapat wala yan. Dapat wala yan eh. Oh. Dapat walang sayaw to. Ayan mga kalyabe, sumasayaw oh. Kung mapapansin ninyo, diyan, dito ka nga dyan. Apakan mo lang preno pag ano. Apakan mo preno, tapos para makita nila na sumasayaw nga yung sasakyan kapag pinipihit mo manibela. Sige. Ayan mga kalyabe oh. Sumasayaw siya. Dapat hindi yan eh. Oh. Sumasayaw pati dito sa likod oh. Tingnan nyo. Angat. Tingnan nyo dito mga kalyabe. Ayan oh. Yan. Oh, sumasabay di ba? Ayan. Ngayon may sisilipin tayo dito sa ilalim. May sisilipin tayo dito. Sige. Ayan sa mga kalyabe, sumasayaw talaga siya. Mapapansin nyo yan. Sige nga Jer, sige. Ayan. So, sige pihit. Ayan siya, likot talaga. Sobra. Sumasama yung okay. Ayan na, okay na mga kalyabe. Nakita ko na. Sige. Ayan. So tingnan nyo. Ayan. Pihit. Ayan. Tumataas. Baba. Tapos ito mga kalyabe, sa nag-comment ng bakit pati fuel pump ay pinalitan po natin. At dapat daw ay pressure test ko. Hindi nyo kasi nakikita boss na pinipigilan ko po ng kamay yung fuel, ang kanyang filter, ang fuel lines. So yun, hindi natin kayang pigilan. So ngayon, para
malinawan po kayo at makita ninyo na need talagang palitan yung ating fuel pump motor, dahil so mahina na po talaga yung kanyang pressure. So pinigilan ko ng kamay ko at walang pressure po na lumabas. Ayan. So pag on pa lang po dapat ng susi ay hindi nyo na po talaga kayang pigilan yung pressure na yon, galing mismo doon sa motor, sa fuel pump motor. So ipapakita ko sa inyo ngayon dito. So papatayin ko muna to. Ayan, papatayin muna natin. Patay po yan. Tapos bubuksan ko muna dito yung fuel pump para makita ninyo na ay kaya pala pinalitan kasi wala na po pala talagang pressure. So salamat na rin at least magkaroon din ng idea doon sa comment mo yung ating mga viewers. Opo. Ayan, pero sa ganitong senaryo kasi mga kalyabe, hindi na kailangan pa na gumamit tayo ng pressure test para subukan natin yung fuel pump, kasi wala na po talaga siyang pressure, naglulos pressure na po siya. So ngayon bubuksan natin tong upuan para makita ninyo na kung gaano kalakas ang pressure nito at kung gaano katotoo yung sinasabi ko na hindi kayang pigilan ng kamay natin yung pressure na galing dito sa ating fuel pump. Right, bubuksan natin ulit to. Ayan. Ayan, para patunayan natin, papakita natin sa inyo na totoo nga po pala na hindi kaya pigilan ng ating kamay yung pressure nito. Diyan, patanggal nga muna ang upuan dyan. Baka open na, bukas na. May tornilyo ba yan? Meron na. Sir, tanggalan muna natin, pakita natin dito. So dito mga kalyabe, para makita ninyo talaga na talagang hindi kaya pigilan ang pressure kapag maganda yung fuel pump. Kasi yun nakaraan mga kalyabe, pasensya na, hindi ko talaga naipakita sa inyo na talagang wala siyang pressure dahil nga masikip yung area natin. So ngayon dahil okay na to, tapos na to, so ipapakita, tanggal na yan dyan sa likod na lang. So ngayon papakita natin sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea kung anong gagawin niyo, paano niyo malaman na mahina na pressure ng inyong fuel pump. Ayan, nawala po tayong gamit na aparato. So hindi po tayo gagamit ng pressure test na sinasabi, kasi ang pressure test mga kalyabe hindi pa natin kaya makabili. Kaya dito dahil nga sa ang dami na po natin nagawa na ganito yung mga nangyayari. So ayan, papakita natin dito. So dito lang mga kalyabe, hindi ko nahuhugutin. Ayan, ito lang po yun. Ayan. Sige der, on mo der. Ayan, pipigilan ko ng kamay ko yung mga kalyabe ha. Tingnan nyo kung gaano kalakas. On. Ayan. Hindi kayang pigilan ng kamay yan mga kalyabe. Kita nyo? Kita nyo sirit niya mga kalyabe? Yan ang sinasabi ko na hindi kaya pigilan ng kamay. Ayan. Sige. On. Oh. Yan. Hindi kayang pigilan ng kamay yan. Yan po yung pressure niyan mga kalyabe. Ganyan po yan kalakas. Kaya pinalitan po natin dahil nung nakaraan, pagtanggal po natin ito ay wala talaga siyang ka-pressure. Ayan, wala siyang ka-pressure. Kaya pinalitan na po natin yung kanyang fuel pump. Ayan, sir, salamat din sa info na sinasabi ninyo na gumamit sana tayo ng pressure tester. Kaso wala po akong pressure tester na sinasabi. Pero dito manual checking, upon manual checking kasi mga kalyabe, more on manual checking kasi ako na ginagamit ko. Ayan, kitang kita ninyo na mayroon talaga siyang pressure at hindi kaya po pigilan ng ating kamay kapag pipigilan po natin yan. Ayan. So yan mga kalyabe, pinapakita ko po yan para at least magkaroon po kayo ng ideya na ay pwede pala gawin, ganito palang gagawin
kapag hindi na kayang pigilan na kamay, maganda pa ang pressure ng ating fuel pump. Kapag napipigilan ay kailangan ng palitan ang ating fuel pump. Ayan po yung mga kalyabe. So ganun lang ka-basic yung pag testing natin. Although na tama si sir sa kanyang comment. Ayan, tama po yun. Gumamit sana ng pressure tester. So dahil nga sa dating ngayon at wala tayong pressure tester, manual checking lang. Pero doon sa manual checking na yun mga kalyabe, napakalaking bagay na po yun para malaman ninyo kung okay pa or hindi na yung inyong fuel pump. So yan mga kalyabe. At ito yung kanyang brake ay okay na. Ayan. So ito mga kalyabe, dahil nga so wala na talaga, umabot na ako ng Banawe, saka pahahanap Quezon City, tapos Pasay. Halos lahat na ng bilihan ng parts walang makuha na brake master. So ito na yung pinalit natin. So nag-convert tayo ng kanyang hydrobox. Ito mga kalyabe, 4-way din po yan. 4-way, yan ang tinatawag natin na 4-way brake master. Ayan. So napakalakas po ng kanyang preno nito. Ngayon ititesting natin to para makita ninyo na okay na. Dito nalinis na rin natin to, kanyang valve cover. Tsaka nagpalit na rin tayo ng spark plug na iridium. Yan, tingnan nyo, malangis niya, linaw. Yan. Ayan sa mga kalyabe. Alright. So yan mga kalyabe. At mamaya hahatid natin to kay sir doon sa Paranaque. Ayan. So si sir doon din pala sa kung saan gumawa ako ng Mazda Mazda 3. Ayan, Jar, naalala mo yung Mazda 3 sinerbisan natin sa Paranaque, sa may yung nagpalit ng aux pan? Yan, ko na matandaan. Doon sa may Bitter Living? Yun, doon din. Yung nandun pa tayo dati sa magkasama pa tayo sa sa shop. Wala, ko na matandaan doon eh. Ayan, so hindi na natandaan, hindi na naalala ni Roger. At tagal na kasi. Mga kalyabe. Oh, yung Mazda na kulay puti, pinalitan natin ng ng aux pan motor. Alright mga kalyabe, ayan na yung Kia Soul. Ayan, so ito ayos na. At iti-test drive na lang natin ito mamaya konti. Ano maalala doon eh. Right, so ayan mga kalyabe, sir, ayan, nakita nyo na po kung gaano kalakas ang pressure ng bagong fuel pump. Ito po yung lumang fuel pump, papakita ko sa inyo. Yung lumang fuel pump nya is ito na po. So wala po itong ka-pressure. Kayang pigilan ng kamay at sobrang dumi na rin. Ayan. So kailangan na talaga tong palitan. Ayan. So right mga kalyabe. Right mga kalyabe. So ayusin lang natin to para hindi sumabit-sabit. Ayan, nasasabitan kasi to ng gulong mga kalyabe. Ang dapat nito nakatali dito. Ayan, tanggal na kasi itong mga kalyabe para hindi siya masabitan dito sa gulong.
Ayan na siya. Susi nito, Jer, titesting natin. Susi nito. Sa loob, susi niya. Ayan, titesting ko mga kalyabe yung preno nito kung maayos. Kung malakas ba or mahina. Ayan. Kasi ang problema nito mga kalyabe ay lumulubog yung kanyang preno kahit na aapakan niya lang. Ayan, ayos. Tapos kumakaldag daw ito. Pero ngayon so far wala akong naramdaman na kaldag. Yan. Right. So hahatid natin to doon sa Parañaque mga kalyabe, kay Mr. Limor ay Mr. Lee. So tinisting ko lang muna para sigurado na magandang preno natin. Ayan. So okay na okay ang kanyang andar. So mamaya ihatid na natin to doon sa Parañaque. Maliligo lang ako tapos hatid ko na to. Alright. So ang problema pala nito mga kalyabe, ayan, pag uminit na ay hard start na. So try natin ngayon dahil uminit na. Ayan, one click na siya. Kasi ang pressure ng kanyang gasolina mga kalyabi is consistent na siya. Hindi na siya yung humihina yung kanyang fuel pump. Ayan. Ayan siya. Right. So malalaman natin yan mamaya kapag dinala natin sa Parañaque. Doon natin matitesting. Alright mga kalyabe, ayan. So subok natin kung one click nga bang andar nito. Alright, so ayan mga kalyabe.
So magandang pangitain dahil one click na talaga. So bibiyahin natin muna ng Parañaque to. Tapos doon natin makikita yung teka pala, ang mga ilaw pala nito. So double check ko muna ang mga ilaw nito. Baka may punte, mapalitan muna. So habang maaga, ayan, buti naalala ko. Ayan, check ko muna hazard lahat. Check natin kung may mga ilaw lahat. So kapag wala, ayan, goods. Ayan, goods, hazard. Jer, papa ka muna preno, Jer. Tingnan natin kung may ilaw. Kasi may sinabi si sir pala na check natin yung ilaw. Bitaw. Apak. Bitaw. Apak. Bitaw. Right, so ayos lahat ng ilaw. Ayan, so di-deliver natin to ng Parañaque. Ayan, mag-seatbelt lang ako. Seatbelt lang tayo mga kalyabe para sigurado tayo safety first. Atras. Yan, check natin to rin kung may kaldag pa rin o wala, or magda-dragging ba siya o wala. Right, so masubok na natin to. Ayan, magandang preno. Testing natin kung lulubog. Wala nang lubog ang preno nito. So ayos, wala na ring ingay yung kalampag dito na sinasabi ni sir sa harap. So yun, naigpitan na natin. Ang likod niya na lang medyo may tunog. Ayos. So mag-i-expressway na tayo mga kalyabe. May pahintulot na sir na pwede daw tayo mag-expressway para bagatid sa kana doon sa Parañaque. So lakas kanina ng ulan dito mga kalyabe, grabe. So wala na siyang dragging, hindi na siya nagda-drag.
papansin ninyo dito, ayan, lubak to. Papansin niyo kung may tunog yung pangilalim. Ayan, wala na. So wala na talaga siyang lubak. Tawag nito yung ingay niya dito sa harap na wala na. Right, mga kalyabe, so meron ditong na aksidente. Truck na umangat yung ulo. Ayan. So ito yung sinasabi ko kasi medyo alanganin to dito yung lugar. Ayan, medyo alanganin kasi yung lugar na to eh. Ayan, siguro ayan, nirampan niya yung gutter. Ayan o, nakarampas siya sa gutter, mga kalyabe. Kasi medyo alanganin talaga ang lugar na ito dito. Yung kanto na yan dyan, mga kalyabe. Hindi siguro napansin ng driver yung gutter. Tumama siya sa gutter. Ayos ang preno, mga kalyabe. Sa kanila ay ititesting din natin paanda rin ito kung ayos bang andar niya, one click ba or hindi. So dito na tayo sa Villar City. Palatandaan na malakas ang ulan dito kanina. Parang binubuhos ang ulan dito kanina, mga kalyabe. Dapat maaga-aga ko pa ito mahatid kay sir, kaso sa sobrang lakas ng ulan eh, nagpatila muna ako. So wala na siyang kaldag.
ano lang niya mga kalyabe. Update ko na lang kayo mamaya konti. Alright mga kalyabe, so dito na tayo sa expressway na slow. Expressway na slow. And dito na tayo mga kalyabe, medyo traffic lang ngayon kasi hindi ko lang alam kung bakit naging matraffic dito sa area ngayon. Kasi skyway pala, akyatan ng skyway po yun dyan mga kalyabe sa taas. Medyo nagka-build up dito. Hindi ko lang alam kung hanggang saan itong traffic na to. Pero moving naman, medyo matraffic lang, mabagal na takbo natin kasi sobrang daming sasakyan ngayon. Moving naman siya mga kalyabe. Yun nga lang, tiis ka lang sa 30-40 ang takbo. 30 kilometers per hour. Buti napansin ko sa likod ng Fortuner na umiilaw pala. So hindi ko pala napatay kanina nung tinisting natin kung may mga ilaw or wala yung ating sasakyan. So dito lang naman yan medyo nagkaka-traffic mga kalyabe. Gawa ng sa skyway. Naging imbudo kasi yan dito eh. Imbudo, paliit yung kalsada.
talaga. Hindi pala sa Skyway. So sobrang traffic talaga. Ayan o. Right mga kalyabe, so dito pala sa ating shift gear. Ayan. So itong Kia Soul, ayan mga kalyabe, ay pwede po tayo automatic at saka manual. Manual yung ating kakambyo. So dito, paano nga ba magamit ng manual nito? So tuturo ko sa inyo mga kalyabe. Ayan. So dito, pag diniretso nyo lang yan, galing neutral, diretso. Ayan, kita nyo nakadrive. Ayan siya, nakadrive siya. Tapos pipitik nyo lang yan pa kaliwa. Ayan, manual na po yan mga kalyabe. Ayan, makikita nyo naka-manual na po yan. Tapos ang cambio niya, ang pag-shift niyan, ayan, ganyan, mag-a-additional lang po yan 2. Ayan. Ayan siya, manual po yan, naka-manual. Iilaw po itong plus at saka minus. Ayan. So naka primera po tayo. Ayan, tulak lang po yan pataas ang pagdadagdag or pagdadagdag ng ating tulin. So yan, mag-giveaway muna tayo at may ambulance. Ayan. So yan. Yan, nakita niyo mga kalyabe, naka number 1. So mamaya isi-ship natin yan. Kapag dire-diretso sana to, mas maganda sana mga kalyabe, makikita ninyo. Ayan, pag nag-additional ka galing primera, pipitik mo lang ganyan, magsisigunda. Tapos pag matulin ang takbo nyo, doon nag-tresera. Kung ilang speed po yung transmission nito. Ayan. So hindi ko kasi alam kung ilang speed yung kambyada nito mga kalyabe. Meron kasing 4 speed, merong 5 speed, merong 6 speed na automatic transmission. Ayan siya. O, tingnan nyo, babawas ako. Dadagdag ako. Ayan. Oh, sana all naka-defender. Ayan, ganda ng defender nyo. Experience Defender. Ganda na forma ng Defender na yan mga kalyabe. Range Rover. Ayan, drive ko na lang muna. Mas mabilis ang drive. Yung manual niya mga kalyabe, alam ko parang 2 speed lang eh. Ayan, tresera. So, tatlo. Naka-tresera na siya. Babawas. Primera. Ayan. Tapos lagay muna natin sa drive. Primera. Yan sa mga kalyabe. So mas maganda sana kung dire-diretso takbo natin. Mapapakita natin sa inyo kung paano natin papaganahin tong kanyang manual shifting. So mamanual nyo po siya. Hindi katulad nito, naka-automatic na siya. Drive. So hindi yung iba kasi mga kalyabe walang ganyan eh. Yung iba nasa yung ibang sasakyan nasa paddle shift. So paddle shift na yung ginagamit niya para mag-shift yung kanyang manual, or gagana yung kanyang manual transmission pag manual na cambio. So ito kasi dito mismo sa kambyada. Mas maganda sana kung may paddle shift siya. Dito sobrang sikip pala dito, kaya pala nagkakabuhol-buhol. Ayan o. Ayan. Right, so update ko na lang kayo mamaya. Right mga kalyabe, may nasunog pala ditong tanker. Ayan, trailer.
nasunog pala dito sa expressway. Yung kanilang parang, di ko lang alam pa kung ano yun ng ano dito ng sa skyway, sa expressway mga kalyamin eh. Yun pala kayang dahilan ng pagka-traffic dito. Sunog pala yung kanilang container. Parang generator ata nila yun. Hindi ko lang ang sure mga kalyabe. Yun ang sunog. Kaya pala nagkanda traffic. Yun pala ang dahilan. Yun pala ang dahil sa just of because of dahil sa just of because dahil na sa just of because pa. Kaya pwede na tayo humataw. Expressway. Kasarap na tayo takbo ng sasakyan isa. Tumubod na talaga traffic na may sunog lang pala doon. Parang genset ata yun ng dito sa may expressway mga kalyapi, yung umusok, yung nasunog. Kasi ako ng Germany. Wow, Germany ha. Germany Street. Better Living Paranaque. Better Living Paranaque lang naman. Hindi naman sa Germany talaga, as in Germany. Right. Traffic sa sunog na yun mga kalyabi. Hanggang doon yan sa may bandang Kupang, sa bandang barangay Kupang, Muntinlupa. Tukod yan doon. Dahil yan sa doon sa nasunog mga kalyabi. Bikutan exit. Wow, exit na. Exit. So mag-i-exit na tayo dito sa Bikutan mga kalyabi.
para tulungan siya mga kalyabe. Nasa loob tayo ng expressway, tumirik. So sayang, hindi natin matulungan si bossing dahil nga dito tayo sa loob ng expressway mga kalyabe. So right mga kalyabe, linawin ko pala, talagang trailer truck pala yung nasunog sa loob ng ng expressway. Trailer pala yun na umusok. So nagapan nila sa maaari doon. Yan nga mga kalyabe, yung tulad nga na sinasabi ko sa inyo. Ako minsan kasi yung mga sa mga electrical wirings po natin, ayan, sa mga dugtong-dugtong natin na mga wires dapat maayos. Kaya yun mga kalyabe, kaya ako masilan ako sa mga electricals ng ating mga sasakyan kasi mahirap magkaroon ng short circuit. Yan ang magiging sanhi. Lagi ko po yung pinapaalala sa inyo na yun ang nagiging sanhi ng pagkakasunog. Ayan, kadalasan na magkasunog yung ating mga sasakyan. So yun, inaapula pa yun hanggang ngayon. Talagang inaapula pa nila yung trailer truck ngayon mga kalyabe. So medyo malaki-laking apoy kasi. Right, so dito na tayo mga kalyabe sa may Bikutan exit. Ayan, ayan, Bikutan exit na po tayo. So titingnan natin mga kalyabe kung magluluko ba o hindi yung ating RFID. Ayan, stop, antayin natin na magbaba. Ayan, kung babasahin or hindi. Ayan. Wow, kaproblema na naman. Ba't hindi nababasa? Ba't hindi nababasa? Check yung sticker sir, sa sticker. Check. Okay. Ayan mga kalyabe, so buti na lang. Ayan, sa mga kapwa natin biyahero, dapat pag nagbiyahe kayo, kapag may mga RFID kayo, dapat lagi ninyong dala-dala yung card na yan. Para pag hindi binasa ng system nila yung sa speaker, ay yan ang ibibigay ninyo, ipipresent ninyo sa kanila para itatap nila doon sa kanilang machine. Ayan, sa barcode nila. Grabe lamig ng aircon nito. Right. So mga kalyabe, so nandito na tayo ngayon sa Bitter Living, Paranaque. Ayan. Right. So far, wala pa akong naramdaman na nagbago sa takbo ng sasakyan ni sir. Ewan ko lang mamaya-maya dating doon sa kanila, kasi si sir nakakabisado ng takbo nitong sasakyan niya. Grabe ang lamig nito, aircon. Ang lamig ng aircon ni sir. Grabe.
update ko na lang kayo mamaya pag nandun ako sa bahay nila boss, nila sir. Right mga kalyabe, ayun, shoutout sa'yo sir. Dito na tayo, papasok na tayo dito kala sir. Ayan. So papasok na tayo ng Germany. Right, ayun mga kalyabe. So nandito na tayo ngayon sa Utopia. Ngayon kakanan tayo dito sa Germany. Ayan, Utopia tapos Germany. Para magkalapit lang ata yun na Utopia at saka Germany. Ayan, Germany street lang po ito mga kalyabe, bitter living. Right mga kalyabe, so nandito na tayo sa bahay nila Mr. Lee. Ayan. May ako sa iyo. Ito yung ano, sabi ko na binili ko noon. Yun mo, tatlo yun. Tatlo. Oo. Boom. Para dito sa headlight mo. Sa ano, kasabi niya plug and play lang, dalawa. Dalawa lang pala yun eh. Dalawahan lang po kasi yun sir, yung sa iyo. Kaya nga eh, mali yung ano. Mali yung naibigay sa inyo. At saka ito, hindi ko na mga gamit dito. Sa inyo. Ay, ayan. So thank you sir. Ayan. Ayan siya mga kalyabe. So ang ganda na. Gusto nga pala doon sa ano? Sa? Ano, kompleto ba pera? Oo. Ang resibo lang naman. Ay hindi, andun pa sa bahay. Mamaya na lang pag ano, dating natin doon. Ay mga kalyabe, so binigay pa tayo ng ilaw. Magagamit natin to sa reserva natin doon sa mga sasakyan. Ayan. Kay paring body pala, alam ko kay thinking body, magagamit niya to. Right. So ito mga kalyabe, ayan. So total, matagal-tagal na rin yung biyahe, takbo nito, mahaba na. Titesting natin kung one click. Ayan, one click. Oh, di ba? So yun lang ang naging issue nun mga kalyabe, yung kanyang fuel pump. Kaya hard start siya kapag umiinit. Ayan, mahina na kasi ang pressure nun mga kalyabe. Ayan, tingnan nyo. One click na siya. Hindi na siya tulad dati na kahit anong gawin mo, paulit-ulit ka pa muna ng pagsususi bago gumana. Right. Sabi, ayan, patesting natin kay sir. Papapatay natin at saka papastart kung ano yung magiging reaction niya, kung one click ba o hindi. Ayan. Anong papunta dito, okay? Okay. Walang tunog? Wala. Lumuwag kasi sir yung nut ng ano eh, ng shock mounting, kaya tutunog talaga. Ito ko yung pinalitan, no? Hydrobox. Payo. Papakita natin. Ito. Siya, hindi. Ayan, yan ang kanyang lagayan na fluid. Mas madali na ngayon hanapan sir ng master. Hindi katulad dati na wala nang stock sila ng master na yun. Saka ito hindi higpitan. Ito. Dito, yung umiingay, lumuwag yung nut niya dito sir. Wala na siya ingay. Kalami sa ilalim. Ayan. Spark plug pinalitan na rin, tapos fuel pump. Ayan, tingnan mo ngayon sir, testing mo ngayon is start. Kasi mainit, di ba pag umiinit siya, matagal ma-start. Yan ngayon, testing mo kung mag one click. Ayan, patesting natin kay sir kung mag one click. Ano sir? Hindi na sana paulit-ulit sir. Narinig ko kanina na nagsistart. Kala ko Opo. kasi mabilis na ngayon mag-start. Diba dati matagal? Matagal, pabalik-balik na susi. Kasi sir, wala na pong pressure yung Dito yun. fuel pump. Dito yung napansin ko, di ba? Opo. Pagka naisasagad ko ng ano, ito dito na ilaw, yung parang manibela rin. Ngayon wala. Ang ingay, ang ano lang, tikas niya. I-off ko, tapos pag-start ko, ayos na ulit. Yan ngayon wala. Ano? O tara na. May slipan na kung kinuha niya. Dito kayo sa likod.
Kasi dito sa Oh, siya pala. Oo, sige, sige. Oh, pasok ka na yan. pinapanood ko na kanina yung ano mo eh. Oo, ayan. So dito pala, ang business pala nila sir ay ito, yung Print Love Studios, printing press. Ayan. So gumagawa sila ng mga sticker. Gumagawa rin kayo sir, no? Stickers, tarpaulin. Oo. Ayan. So sa mga gustong magpagawa ng mga tarpaulins, ayan oh. Sa lubing kanya mga aparato. Ayan. So ang ganda ng mga stickers na gamit nila sir. Malaki pala tong ano, printing press. Alright. Improvement. Oo. Ayan. Hindi na lumulubog ano. Ayan. Sa mga kalyabe, ayan na, wala na Ano sir nang lubog. nalubog? Yung preno po. Oo. Nalubog dati kasi. Kaya yun ang pinaproblema ni sir. Ayan, ayos na. Ano sabi ni Upoy na aamoy ang gasolina? Kala ko butas. Yung kasi gawa nga ng nagpalit kami ng fuel pump. Hindi pa to dinala eh. Nung dito pala. Basta ganun. Tugtog. Yan o. Ayun. Oo, para may pabigat. Ayan. Obserbahan natin pagdating doon sa bahay. Check natin. Dito lang muna siya. Ayun po eh. Okay na yun. Ayan. Nag-expressway ka? Oo. May nasunog na ano na hindi po, container van sa expressway. Wow. Ano, pupunta pabalik? Papunta dito. Matraffic sa expressway ngayon. Hindi, yung pupunta rito. Balita na naman yun. Yung pupunta rito ang ano, traffic. Oo, sobrang traffic. Kaya akala ko nga kanina kung yung genset ng ano ng expressway. Hindi pala, mismong container van pala. Sa mga electricals po 'yan, ma'am. Kinakabit na lang electricals. Nung nagbablog ka, nakikita kami? Hindi naman po. Sana pinakita Ayan, kami. ayan na sila ni mo. Gusto nila ni mo pa rin. Ayan, kasama yung apo nila. Sumama kami kay... So gusto nila ma-experience yung under ng sasakyan nila. Makinistang pobre. Ayan. Sino siya? Makinistang pobre po. Si makinistang pobre. Nakarating na siya ng Kamsor. Opo, opo. Bicol ako at kuya eh. Bicol ka. Daraga ako. Daraga. Yo. So doon kami kasi nakarating kami doon sa Bato. Ay, oo, bato. Bato, Ay, Kamsor. kumusta sudaan doon? Ako po. Grabe, hirap. Ay, wala pa rin improvement? Meron na ginagawa po. Hindi pero marami pa rin yung sira. Opo. Mga lubak-lubak. Kasi nung December, uwi ako dahil mag-aanak ako sa kasal sa pamangkin ko sa pinsan. Hindi natin kasi sinabi nila. Kung alam ko nung gano'n nangyari nung bagyo, nag-aeroplano na sana ako. Ay Opo. hindi, nawala na. 16 hours yung biyahe ko. 16 hours? Opo. Gawang lubak. Walang diferensya. Umaabot lang ng 8 hours lang po dapat yun eh. Kasi 7 kami Opo. naalis dito ng gabi. Yung bus na yung may aircon. Doon sa akin Darating kami May, doon minsan. nakarating kami 3 araw. Masbate. Dahil ang haba ng Haba ng biyahe. Oo, yung bagyo. Dami sira. Oo. Kasi umapaw daw yung tubig. Ang Bato Lake daw po, Ay, 3 palapag daw po yung katumbas ng baha niya eh. Ganon? Oo, Ang palapag yung taas ng tubig na opo. doon. Isipin niyo po, ang taas na ng creek na, 2 palapag na halos ang creek na doon, umapaw pa po doon. Ba't hindi ko yung nakikita? Yun ang sinabi sa akin, yung sa Bato Lake na yun. Lubog po lahat ng mga bahay doon. Camarines Norte yan? Yung Catholic? Kasi hindi Kamsor nadaan po. doon. Kamsor? Kasi iba ang way sa Camarines Norte. Opo. Alam ko na napagitnaan nata yan, hindi ko lang sure kung napagitnaan ng Kamsor at saka Norte. Yung Kamsor na yan. Opo. In between ng Quezon saka Kamsor. Opo. Diyan na talaga ang Yan mga kalyabe. Dito yung barangay hall. Yan, hindi na matataranta si sir sa preno niya, hindi na lumulubog. wala na mo. Yung sabi mo parang mabigat. Yung kanina yata dahil mahina yung takbo mo.
maingay dito sa harap sir, sa likod mo medyo maingay yung pangilalim. Wala nang gusto may sa Yung ba yun? Yung ano? Oo, sa Kasi shock at mamaya ayan. gabi yun yung tayo yung gulay. Sa shock? Opo. O dagdagan tayo. Yung may isda pang natira kagawin prita, no? O ayan. Eh ano ko yun, nagatapos sa sitaw. Masarap. Hindi may pinaling ko. Ano baby, malayo rin ang pupuntahan natin. Ilang oras ang travel mo kuya? Yan na. Mabilis lang naman po pag sa walang traffic. Mami, dito lang muna siya. Gusto na dito. Kay mami na niya. Ayan. Alright, so mga kalyabe, update ko na lang kayo mamaya. Ayan ang ulo niya. Yan ang ulo ng trailer. Ayan. Yan o, yan ang nasunog. Kaya buti na itabi na Yan, oo. Yan mga kalyabe, yan ang nasunog. Container na yan. May tuwa ganito. Ano kaya laman nun? Ah, yung may aircon, may reefer sa likod. So maaaring nagkaroon ng problema yung electricals noon mga kalyabe. Yung may aircon yung ano? Hindi ibig sabihin mga ano? Mga wirings. Mga Yan. oo. Pagkain mo na sa loob. So gawa nga ng may styrofoam yung trailer na yan. Kaya talagang susunog talaga yan. Yan, grabe traffic, di ba? Ang haba niyan, hanggang doon sa may ano. Pero kasi tuloy-tuloy na eh. Ano na yan? Hindi, Luluwag pabalik na na. yan. Luluwag yan. Wala na mga bumbero doon, kaya medyo ayos na yan. Medyo luluwag na yan mamaya. Kawawa yung mga truck dyan, nabutan ng truck ban. Yung mga naghahabol ng truck ban. Oo. Grabe. So dito na kami, pabalik na kami ng Molino. So expressway ulit kami. Alright. Hi. Ayan. Hello. Hello, baby. Say hi. 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 Ayan Hi, na. Apo ni Mr. Lee mga kalyabi. Santol Street. Santol Street. Opo. Ayan, pinakadulo kami. Mula dito hanggang doon. Yung may depo. Oo, lahat na nakikita mo sa sakyan. Oo, Kanya yan. yan. Lahat ng makikita nyo sa sakyan, hindi akin po yan. Pinapagawa sa iyo. Ayan eh. Hindi, kasi Dito yung mga bahay. Doon sa mga dulo. Ano. Ayan. Pag nagkaroon ng problema yan, pupunta sa kanya yan. Lahat na ito dito, alos Hindi ito sa akin. Opo. Opo. Yung nagbigay ng iyon sa akin, itong bahay. Nagbigay ng? Yung sasakyan ko. Binigay sa iyo? Opo. Oo. Hawak ko po yung maintenance ng mga sasakyan nila for more than 10 years. Oo. Kontrata, ganun. Opo. Ako kasi yung ano nila, mekaniko. Medyo si ano, Yan si Roger. Roger Moore. Ito? Right. Raf Angelo? Opo. Auto work Yung ano, yung Pati pala aircon na gagawa. Opo. May yung sayang akong sana natin sa kanya yung aircon natin doon no, nasa labas. Ayan. Bigay? Testing mo ulit. Eh, binili na lang yan ng Eh, mamaya. 500. Anin muna natin. Mga ilang minuto. Ayan. Testing natin kung mag-hard start pa siya mga kalyabe or hindi na. Kasi yan yung pinaka problema nito nung nakaraan. May kalsada din pala dyan. Diyan na Opo. tayo dadaan. Opo, Pwede. pwede. Kala ko ba? Ayos na. Ayan. So one click na siya mga kalyabe. Kasi yon ang dahilan, ang pressure doon ng... Ang dadali mong luma? Yung hindi Pyesa? na, ayaw nga nitong misis ko mong pag nagdadala sa bahay. Ayan, Sabi mo, so- nilaw pa yan. Ayan, ayos na mga kalyabe. Ano nilang yung resibo. Yun po, ayan. Ayan sa mga Ito, wala kalyabe. nang kulang sa'yo. Wala na. Sa'yo na yun yan. Inan mong print load? Opo, opo.
Ayan, so yan mga kalyabe at okay na ang sasakyan ni Mr. Thank you, Lee. thank you. Galing talaga ni ano, MP. MP hindi ano men ha. Mekanikong pobre. Hindi po yan Manny Pacquiao ha. Naisip mo, Manny mekanikong Pacquiao. pobre ka. Kasi Ganda nga ano po ma'am, pag nilagyan kong ano para matandaan nila yung pangalan natin. Madaling At saka bilang isang mekaniko, hindi ang mekaniko kasi hindi mo makikita na maging malinis lagi. Okay. So para tayong pobre lagi na marumi ang sa damit. Ayan. Kaya May uniform. mas maganda. Ayan, meron kaming ano, uniform na nakapangalan na makinistang pobre. Kaso hindi namin minsan sinusuot. Ayan, so mga kalyabe, ayos na yung andar. Bye. Si Babay na. ganun. Babay.